So guys, it's me, Professional Tambay. Sa mga gustong sumali or gustong mag-start ng 10K challenge. So, isi-share ko lang sa inyo guys kung ano yung mga strategy, yung planning and execution. Yung goal natin is to double or multiply our funds by the end of 2024. Kung nagsa-start ka pa lang na mag-trade, so I suggest kailangan mo muna yung mga basic knowledge before ka pumasok sa isang trade. So, kailangan alam mo yung support and resistance, yung moving averages, yung pag-multi-time frame analysis, yung pag-analyze ng multiple time frames. Volume, syempre, kailangan alam rin natin yung mga trading patterns, market structures or condition, trading setups, and risk management. So, dapat alam natin na pag nagtitrade tayo is kailangan meron tayong experience. It takes a lot of backtest and a lot of errors and experience talaga pag nagtitrade ka. So, yung strategy na gagamitin natin guys is titingnan lang natin yung mga mid and large caps na mga tokens. So, like for example, si BTC, ETH, SOL, and BNB. So, sila yung mga coins na stable yung galaw nila. Hindi siya gaanong volatile or hindi ka maliliquidate kaagad. So, pag yung mga low caps na mga coins is mabilis siyang mag-fluctuate. Pag magti-trade tayo sa mga lower time frame, so usually mas mauuna kang ma-stop out before ma-hit yung target mo or yung take profits mo kasi sobrang volatile nila pag nasa lower time frame sila. So I suggest start with mid and large caps token lang. Second is analyze yung 1 day or yung daily time frame to 5 minutes time frame. Diyan papasok yung multi-time frame analysis, saka yung market structure. So, dito, market structure, patterns, and support and resistance. So, kailangan alam din natin yung support and resistance saka yung mga pattern before tayo pumasok. Trade on pivot points on 5 minutes time frame. So, pag sinabi nating pivot points is dyan, ibig sabihin niyan is parang yung move ng isang coin is pupunta siya sa bias mo or nagko-curve na. Pa-curve na yung direction ng isang coin. So, ipapakita ko yan sa inyo kung ano yung strategy na yan. Itong pivot points na to, usually ginagamit ko siya pag magti-trade ako ng swing. So, next is yung concept of moving average in this challenge. So, kailangan yung alam din natin kung ano yung moving averages, yung 10MA, 20, 50, 100. So, kailangan alam din natin yung mga basics. Yung gagawin natin is trade long if yung price is above moving average 100. So, pag nasa below naman, pag below naman siya ng 100 MA. So, MA10 and MA20 can be used as momentum indicator. If the price closes below, pwede na tayong mag-exit or pwede tayong mag-initial take profit. Parang ano siya, parang for example, you are on a momentum. So, titignan mo kung yung candle na yon is magko-close siya sa MA10 or MA20, then pwede na tayong mag-exit. Mas better siya kasi nalalaman natin kung yung moving average na yon or yung specific na price na yan is possible na mag-pullback or mag-retracement. So, note, moving average can only be used as bias.
So, bias lang natin yun guys ha. So, still look on a bigger picture of the market. So, kailangan titignan pa rin natin yung bigger picture or yung overall trend ng isang market. Sa execution naman, swings, wait for the price to touch on the key levels. Kailangan nasa support and resistance yung price bago tayo pumasok. So, second, bullish or bearish engulfing pattern. Diyan na papasok yung yung parang entry point natin. Kung pag nagkakita tayo ng bullish or bearish engulfing patterns, so possible na entry 'yon. Then, double top and double bottom. So, pag merong ganyang pattern din, pwede rin nating pasukan 'yon. Yung trading execution pa lang natin guys is nasa 5 minutes time frame. Yung pinaka-confirmation ng entry natin is 5 minutes time frame. Sa momentum naman, breakout sa range, creating momentum patterns. So, pag nag-breakout sa range na yon and meron siyang mataas na volume, saka mahabang candle, so possible na entry din natin yon for momentum. So, wait tayo ng maliliit na candles na mag-form, then papasok tayo. Or pwede naman mag-aggressive entry ka dun sa breakout. Or bounce on MA10. So, syempre, pag nagka-breakout, then hindi ka nakapasok, wait ka na lang na retracement o moving average 10 with engulfing patterns. So, papakita ko rin sa inyo yan guys mamaya. Next naman, take profits and stop losses. Take profits on next level. Nandun na siya sa support or sa resistance, then pwede na tayong mag-take profits. So, second, use MA10 breakdowns as partial confirmation. Doon nga sa sinabi ko, sa execution, pwede rin na yung take profits natin is pag nag-close yung candle below MA10 sa momentum, saka na tayo magpa-partial exit or mag-take profit. So, you can take profits on extreme moves, like for example, sobrang lakas ng breakout, then nagkaroon siya ng parabolic move. Pwede rin tayo doon mag-exit sa mga long green candles na yon. So, sa stop loss naman, pag nasa swing yung yung stop loss natin, dapat below siya sa previous swing or below support. Kapag naman sa momentum, previous long candle. Pwede rin natin silang gamitin as our trail stops. So, pag nagrara na yung profits mo, then syempre ayaw mo naman na matalo ka, then you can use trail stops. The risk to reward, risk only 300 to 500 pesos per trade. So, that's approximately 3 to 5% lang ng ating overall capital yung i-risk natin per trade. Kasi naman, para naman ma-manage natin yung risk natin, then hindi siya gaanong kalaking damage sa ating portfolio. Then, reward should be 1:3 or more. So, kailangan, pag nag-risk ka ng 500 pesos, kailangan 1,500 or more yung magiging profit natin. Yun lang guys, and good luck sa mga kukuha ng challenge. So guys, nandito tayo sa chart ni BTC. Kung makikita nyo guys, above ng MA100, which is itong blue na line, then 20 MA, yung green, and yung 10 MA naman is yung orange. Kung titignan nyo, above siya ng MA100, then currently, nagre-range yung price. So, pwede tayong maglagay dito ng support, ng resistance, then support dito sa baba. So, currently, yung price is
nandito siya sa gitna. So, pwede tayong maglagay dyan ng key levels kung saan naglalaro yung presyo. Then, sabi nga natin, pag above siya ng MA100, pwede tayong mag-long. And, pag below naman is maghanap tayo ng opportunity for short. Pero since yung overall trend ng market is uptrend, yung overall bias natin is long. And yung kinagandahan pa nito, guys, kung inaral nyo yung Darvas box natin na lesson, pwede rin nating tignan dito yung Darvas box. So, kinuha natin to. Yan, week to week plotting is nag-above na siya. Breakout na siya dyan. So, anong possible na scenario natin dito, guys? So, pwede siyang mag-retrace or mag-continue na siya until dito sa pinaka-resistance niya. So, hindi rin natin alam yung future na mangyayari, pero kailangan nakaprepare tayo kung saan tayo papasok. So, punta tayo sa 4 hours time frame. 4 hours time frame, currently yung price is nagre-range din siya. Then sa 1 hour still ranging pa rin 'yan. Pero nakakita na tayo ng magandang setup dito, guys. So kung makikita nyo, yung price is nagre-react siya sa 100 MA. So dito pwede tayong pumasok sa trade. Yung gagawin lang natin dito, guys, is mag-zoom in tayo sa lower time frame, then try nating i-trade yung breakout nito. If ever man na nag-break yung range na to, so pwede tayong pumasok. So, babaan lang natin yung time frame. Then, punta tayo sa 5 minutes. So, dito sa 5 minutes, guys, so medyo volatile yung mas volatile yung dito, yung fluctuation ng price. So, dito, 5 minutes, above pa rin siya ng MA100. Then, dito sana, guys, yung pinakamagandang entry. So, ito, resistance din naging support. So, yung gagawin na lang natin is magantay na lang tayo dito sa key level na to. Key level. Then, yung pinaka-resistance, pwede rin dito. Bonus na pag meron siyang breakout. Dito. Kunin lang natin to. Balik natin yung MA. 100. Tatandaan nyo lang, guys, na pag momentum or parang nagkakaroon siya ng ganitong move, pwede nating i-on yung MA10. Ito, MA10. So, pag nag-close siya, below, pwede tayong exit. So, yan yung ginagamit ko pag MA. Or, katulad nito, guys, breakout, then MA10. Tapos, dito naman, so, wait lang tayo ng double bottom or double top dito na top as in TAP, mag-top siya dito 2 beses. So, antayin natin, guys.